Hello, collective! Ilang days na lang po at Pasko na. Base sa kung kailan ko po ginagawa itong reading na to, kasalukuyang ginagawa. So, babatiin ko na po kayo ng Blessed Christmas and New Year na rin po. Okay, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat since ito ay collective reading lamang. Maaaring makaresonate sa iilan. Okay? Timeless reading din po ito, by the way. Lahat naman po ng mga readings ko ay timeless, regardless kung kailan ko pong petsang ipinost ito. Kung kailan nakarating sa inyo yung reading ko, maaaring yun yung timing, yung divine timing na ma-receive nyo yung mga messages na nandito. Yung mga energies na tutukuyin ng cards, wala po akong control dyan. Pwede ngang binabanggit na mga energies, dito ay energy ng person mo or energy mo. Wala rin po akong control if past, present, future energy man ito para sa inyo. Sa dami ninyong nanonood, maaaring iba-iba. Yun lang po yung ibig ko sabihin. So, first card na bumaliktad dito is the Star card. Pwedeng Aquarius energy to. Kung meron mang Aquarius sa chart mo o sa person mo. Ang na-feel ko guys, nung nakita ko to, parang naghihintay ng sign tong person na to. O, bahala na kayo ha. Pwedeng ang tinutukoy ko nga, energy mo, energy ng person mo. Depende na kung paano nagre-relate sa inyo. Kunin nyo lang kung ano yung mga part ng reading na nagre-relate sa inyo. Kapag hindi, pwedeng hindi talaga para sa inyo yung reading. At lalo na para doon sa mga nagsasabi na hindi ninyo naiintindihan. Okay? Ibig sabihin talaga, malinaw na hindi para sa'yo yun. Hindi ko na kasalanan kung hindi mo maintindihan. Kung hindi kaya ng comprehension mo, sorry naman. Pero ang daming nakaka-relate. Okay? So, yung mga bitter frogs dyan na yung sinasabi ninyo, hindi nyo naiintindihan, ewan ko sa inyo. Talagang ayaw sa'yo siguro nung reading. Sa pa yun, char. Ano pa? Inaayawan ka nung reading. Three of Pentacles. Umaasa eh. Alam mo, nafe-feel ko dito sa dalawang cards na to, base sa intuition ko. Umaasa tong person na to. This person is looking for a sign. This person is hoping na sana mag-work out yung mga bagay-bagay para sa inyong dalawa. Sana, parang ganun. Praying, hoping, waiting for a sign na sana ma-workout pa yung mga bagay-bagay between you and this person. Two of Swords. This person is facing difficulty right now. Hindi siya kumbaga, nandun siya sa situation na nahihirapan siyang mag-decide. Kasi stalemate energy ito si Two of Swords. Natutorn siya eh. Natutorn siya between dalawang bagay eh. And pinag-iisipan niya mabuti yun eh. Ayaw niyang magkamali sa pagpili. By the way, this is also a card ng pagpili. Ayaw niyang magkamali. Kaya andun siya sa stuck moment. Andun siya sa stalemate na hindi niya alam ano yung next na dapat niyang gawin. Pero, natutorn siya kasi yung situation, parang kinakailangan niyang mamili or mag-decide.
So there is conflict, there is indecision within this person. No? Death card, Scorpio energy. Oh, para sa kanya hindi pa tapos. Ano ba ginawa mo rito? Broken heart mo ba to? Rape mo? Para sa kanya kasi hindi pa tapos eh. Things aren't over for this person. Hindi ko alam kung nag-end na kayo or mag-i-end pa lang or ayaw niyang mag-end. Pero hindi niya kasi wini-welcome yung idea ng ending. Ayaw niya eh. Para sa kanya hindi pa. Ayaw pa niya matapos or hindi pa tapos kahit na nag-end na. Either, alin doon sa sinabi ko, no? Page of Cups reversed. Ang nafe-feel ko nung tinititigan ko to, this person is feeling empty right now. As in, parang naramdaman ko yung emptiness dito sa person na to. Naramdaman ko yung sadness, yung loneliness, yung emptiness. Yung emotions ba? Moon card, Pisces energy. So, yung mga signs na malinaw na dito, mga major cards, no? Aquarius, Scorpio, and now, si Pisces. So, yes, this pertains to emotions talaga eh. Alam mo yung person na napapatingin na lang siya sa buwan, napapatingin na lang siya sa kung saan na parang nabablangko siya. Yun yung nafe-feel ko dito sa person na to. Ang nafe-feel yun, ang ibig sabihin, affected talaga siya emotionally. Oo. Siguro ganun yung effect sa kanya. Dahil sa kung ano man yung nangyari or nangyayari sa inyo ngayon. Na lagi siyang emotional, na lagi siyang natutulala, nabablangko, pero hindi naman din siya makapag-decide. Hindi rin naman siya nag-move forward pa kasing ayaw nga niya para sa kanya. Hindi pa tapos. Or ayaw niya pang matapos. Ito yung moon eh. Emotions yan eh. Oo. Wala siyang control. Feeling niya wala siyang control dun sa situation or wala siyang magawa about the situation. Emperor, Aries energy. Dami naglabasang majors dito. So, first si Star card Aquarius and then next si Death card Scorpio energy. Next si Moon card Pisces. Tapos now, Emperor reversed Aries energy. Wala siyang magawa about the situation. Or wala siyang tapang, wala siyang guts or balls. Nawawalan siya ng alam mo yun, parang nawawala siya doon sa tamang direksyon. Alam mo yung lutang, 'di ba? Sabi ko nga parang lutang, empty. Ganun ngayon yung nafe-feel kong energies coming from this person. Ewan ko, pero meron something dito na para kasing hindi niya rin mapanindigan. Ito, nafe-feel ko. Something about responsibilities or fatherhood specific yan. Pag sinabi kong specific, pwedeng may certain person na makaka-relate pero hindi yung marami.
Kung nakarelate ka, din para sa iyo. Something about responsibility, something about yung hindi mapanagutan, mapanindigan. Sadly, no? So, nakaka-turn para sa kanya. What's the possible outcome of this situation? Four of Cups. Di siya happy. Sabi ko sa'yo, feeling empty, lonely, nalulungkot siya. And nag-iisip eh. Ang lalim talaga lagi ng iniisip nito. Siguro araw-araw ganun siya. Pinag-iisipan niyang mabuti ito. Tinatanong ko na kasi ano yung magiging outcome, ano yung pwedeng puntahan na itong situation na to about this person, about sa inyong dalawa. Hindi siya happy kung nasan man siya ngayon. Hindi siya happy kung nasan man siya ngayon. And palagi kanyang naiisip. Namumroblema din siya, natutorn siya, andun yung fear, andun yung emotions, andun yung hoping na sana mag-work, ganyan-ganyan. Andun yung pagiging stuck. Pero wala naman siyang magawa, wala naman siyang guts, wala naman siyang balls, strength, na panindigan, or panagutan. Yun yung mga binabanggit ko kanina eh. Hindi siya kontento, feeling incomplete, feeling sad, feeling empty siya ngayon, yun. And most of the time, nag-iisip siya ng malalim and natutulala. Seven of Wands. Nahihirapan siya pero lumalaban siya eh. Or willing siya ipaglaban tong connection ninyo. Feeling ko lang hindi to basta-basta mag-give up. Strength, yes. Hindi siya na... Iniisip niya parang halos hopeless. Pero hindi eh. Ayaw niya mawala ng pag-asa eh. Umaasa nga siya, di ba? Waiting for a sign. Sana mag-work, ganyan-ganyan. Mag-work pa. Oo, hindi to basta-basta mag-give up. Yun na yung masasabi ko about this person. Hindi siya basta-basta mag-give up. By the way, lumitaw strength card, Leo. Ayan no. Ilalaban at ilalaban niya to eh. Kasi nga, di ba sabi ko nga malalim yung feelings niya. Laman ka ng isip niya. Hindi ko alam kung anong nangyari between you and this person, pero maliwanag na natutulala siya, nalulungkot siya, empty, hindi siya masaya. Alam mo yun, feel ko lang mahal ka nitong tao na to or malalim talaga yung feelings niya para sa'yo. Kaya lang meron something talaga dito na naging weak siya or hindi niya kayang harapin, panindigan, panagutan, no? Maybe this person, tinatry niyang i-hide yung emotion siya. Pero nararamdaman ko eh. Nafe-feel ko eh, na kahit i-hide niya, alam mo yun, lilitaw at lilitaw sa mata nitong person, lagi siya natutulala, di ba? So, yun yung nafe-feel ko. Pero hindi to basta-basta mag-give up kung ako yung tatanungin mo. Hindi siya basta-basta mag-give up about you sa inyong dalawa or kung ano man yung tungkol na iniisip niya about you. Kaya lang nag-hold back din siya. Pwede kasing yung strength card may pag-hold back, may pagtitiis, may hindi pagpapakita ng emotions, merong mga words na hindi rin niya masabi, kinikip niya sa sarili niya. Tinatry niyang kayanin as much as possible. Alam mo yung parang, tinatry niya palang kontrolin, yun. Meron something dito na meron siyang tinatry na kontrolin. Hindi ko alam kung yung mga emotions niya yun. Or tinatry niyang i-hold yung mga feelings niya at hindi niya sinasabi. Okay? So far, yan yung mga na-pick up ko. Yung mga maliwanag na signs nga, Aquarius, Scorpio, Pisces,
Aries, and Leo. Thank you so much for dropping by. Sobrang na-appreciate ko po yung suporta nyo. Palagi yung pag-i-engage sa mga reading ko. Like, share, comment, yung mga ganyan. Kung bago po kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. At private readings, kayo na lang po yung mag-message sa akin. Binanggit ko na yan kanina. One and only Purple Teen Official FB page, verified, may check. At Blessed New Year and Christmas po sa inyo. Love you all. Babush!